Unang balita ngayong Miyerkules, pinagbawalan ng Chinese Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino na pumasok sa timog na bahagi ng Bajo de Masinloc. Kinuha ang kanilang mga nahuling kabibe at pinigilan silang umalis. Ito ay panibagong insidente ng panggigipit sa mga Pilipinong may legal na karapatang mangisda sa West Philippine Sea. Abay, hindi na naman pinatatahimik ang mga kababayan natin sa dagat. Yang China na yan. Naku, akala talaga nila silang nagmamay-ari ng dagat. Hindi ba't kwento ni Itay na nangingista siya sa Bajo de Masinloc bago siya magretiro? Oo, Rosa. Kinuha pa nga raw ang mga kabibi nila at ang masaklap. Ito, naku. Paulit-ulit na lang na ganun ang kanilang ginagawa. Nakakagalit na ang mga yan. Pero kuya, bakit ba nila ginagawa yun? Anong karapatan nila sa dagat natin? Ganito kasi yan. Meron silang ginawa na 9-dash line. 9-dash line? Oo. Ito yung isang guhit sa mapa na sila lang din ang gumawa. Itong linya na to, ginawa nilang basehan kaya't sinasabi nila nasa kanila raw ang buong South China Sea at kasama na ang West Philippine Sea. At ngayon, sabi ng professor namin ginawa na nilang 10-dash line. Guhit lang, kuya? Wala man lang kasunduan? Aba, matindi ah. Wala. Kaya nga tayong mga Pilipino ang may karapatan sa West Philippine Sea. Dahil noong 2016, nanalo tayo sa laban na yan sa International Tribunal. Malinaw ang hatol na walang legal na basihan ang 9-dash line ng China. Kung panalo na tayo, ba't hindi natin sila mapaalis? Bakit parang wala ring nangyayari? Hindi kasi tinatanggap ng China ang desisyon ng tribunal. Ginigiit talaga nila na sa kanila ang West Philippine Sea. At hindi ganoon kasimple na paalisin sila, Rosa. Malaki ang China, malakas ang kanilang militar, at hindi sila basta sumusunod. Tayo, gusto natin ng isang matiwasay na pamamaraan, kaya diplomasya ang ginagamit nating panlaban. Diplomasya. Pero bakit parang ang bagal naman? Baka maubos ng mga isda sa dagat at mawawala ng pangkabuhayan ng mga mangingisda. Paano na tayo? Oo nga tama ka. Pero importante ang legal na posisyon natin. Habang pinaninindigan natin ang karapatan sa pamamagitan ng batas, mas marami tayong kakampi. O lalo na mula sa ibang bansa. Kahit hindi tayo kasing lakas ng China, nasa tama tayo. At ang tama, kapag ipinaliwanag ng maayos sa buong mundo, may bisa. Hindi naman pala talaga tayo takot lumaban. Alam natin kung paano manalo at hindi rin tayo ganun basta na lamang nagpapasindak. Eksakto. Ang kailangan natin, kaalaman, pagkakaisa at matatag na pamahalaan. Alam mo, kuya, minsan naiisip ko napakayaman pala talaga ng dagat natin. Tignan mo, ang lawak, maaliwalas, at sa bawat hampas ng mga along yan, may umaagos na kayamanan. Kung naaalagaan lang, baka maunlad na rin tayo katulad ng bansang Singapore. Oo, tama ka dyan, Rosa. Ang West Philippine Sea, may bilyong halagayan ng natural gas at langis. O isa pa yan sa pangunahing pinanggagalingan ng isda sa buong mundo. Pero dahil napapabayaan at inaabuso, wala tayong napapala. At yung Singapore? Biruin mo, halos wala itong natural resources. Pero ang yaman nila. Tayo, sagana sa yamang dagat, pero parang lagi tayong kulelat. Ay, oo nga Kaya't sana'y unahin ng ating mga lider ang kapakanan ng ating bansa, hindi ang kanilang sariling bulsa. Kaya alam mo, kuya, ang natutunan ko, kahit maliit tayo, kung sama-sama at may prinsipyo, may laban tayo. No, kuya? Aba, ang galing naman ng Rosang yan. Tama ka. Maliit man ang Pilipinas sa mapa, malaki ang boses natin kung tayo'y nagkakaisa. Sa kabila ng mga hamon,
patuloy na naninindigan ng Pilipinas sa pangangalaga ng karapatang pandagat sa West Philippine Sea sa tulong ng batas, diplomasya at pagkakaisa ng mamamayan. Sa kanyang tanumpati noong Araw ng Kalayaan, ipinaalala ng Pangulo ang tungkulin ng bawat Pilipino. Ipaglaban ang kasarinlan ng bayan at huwag magpapasindak. Yan ang tama. Manindigan para sa karapatan, West Philippine Sea, pangalagaan.